Matapos nga ang ilang sandali ng paghihintay nila sa kaparusahan ng langit para kay Nieting, na biglang naramdaman ang pagsisimula nito. Lumabas nga ang unang kidlat na tila anyong dragon at pasugad kay Nieting, na humanda naman na sa pag-atake, at sa pagwas-iwas nga niya ay sinabi ni Nieting na mananaig ang kanyang espada laban sa kidlat o kaparusahan ng langit. Matapos nang magtama ang kidlat at atake ni Nieting na nagdulot ng malakas na energy wave, ay naisip ni Master na nakasalalay ang kapalaran ni Nieting sa bawat atake niya at tulong na din ng kanyang espada. Namamangha nga din si Master habang pinapanood si Nieting na nilalabanan ang kaparusahan ng langit, hanggang sa tuluyan niyang nasira o waksi ang unang bagsak ng kidlat. Pero hindi naman nagtagal ay agad itong nagbigay ng senyales para sa pangalawang kidlat, kaya naman agad na lumapit sa kalangitan si Nieting, pero naglunsad ng sneak attack ang Bishop. Agad naman itong napansin ni Nieting at napatingin sa Bishop, na sinasabing kailangan ng harapin ni Nieting ang kamatayan niya ngayon, pero biglang hinaranggan ng Saint ang sneak attack ng Bishop. Dahilan upang sumigaw ito at tanungin ng Saint sa kung ano ang ginagawa niya, at kung hindi daw ba siya nagtungo dito upang patayin si Nieting. Pero pinapalayo naman niya ang Bishop mula kay Nieting, ang nais nga daw niya ay desenteng labanan ng mga tunay na masters, at higit sa lahat ay hindi siya kaparehas ng matandang Bishop na pangit na ang muka, pangit pa ang ugali. Masyado nga ang galit ng matandang Bishop sa mga sinabi ng Saint, dahilan upang atakehin niya ito pero hindi naman daw siya uurungan ng Saint, at nagsimula nga ang kanilang salpukan, kaya sinabi ni Tandang Bailey na wala talagang magandang gagawin ang dalawang ito. Nag-sneak attack din naman ang dalawang puppeteers kay Master habang abala ito sa panunood ng laban ng Saint at Bishop, gayunpaman ay mabilis niya din namang naiwasan ang pag-atake na ginawa nila. Masama nga ang tingin ni Master sa mga puppeteer, pero tinanong lang naman siya ni Yunyi kung naaalala pa ba niya ang nangyari sa maulang gabi, 17 taon na ang nakakalipas, at sinabi nga din ni Tiger Holder na makakapaghiganti lang sila pag napatay nila si Master at maubos ang Funds Gang. Pero sinabi naman ni Master na hindi ito ang mundo ng kanilang hari, kaya ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging madali tulad ng pag-aakala nila. Sabay ginamit ang kanyang sword technique upang atakihin ang mga puppets. Pero mabilis namang sumugat ang dalawang puppeteer upang gamitin ang iba pa nilang abilidad kay Master. Nag-absorb lang naman si Nieting ng superpower bilang paghahanda sa susunod na bagsak ng kidlat, habang patuloy ang labanan ng mga Master sa kanyang likuran at palihim na nag-snake attack, pero hindi naman ito pinansin ni Nieting at hindi din naging epektibo ang snake attack dahil kasalukuyan siyang nababalot ng superpower. Hanggang sa ilang sandali pa ay muling nagbagsak ng kidlat ang kalangitan at tila isa itong nilalang na nais lamunin si Nieting, at kasabay nga ng pagsugod ni Nieting ay dumating naman si Carol sa kanilang lokasyon. Iniisip nga niya na hindi inaasahan ang unang labanan ng mga A-rank masters na ito, kung saan ang naging dahilan ay ang pa-rank up ni Nieting. Pero nagulat ito matapos mapansin na pinagtutulungan ng mga puppeteers ang isa sa mga A-rank master. Napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung ang matandang ito ba ay si Lixiani, ang nais ng ating bida na tulungan niya. At dahil napansin niya na nasa panganib ito ay sinigawan niya si Master at sinabing umalis sa kanyang pwesto, sabay hinagis ang kanyang gangner dahilan upang mapansin din siya ng puppeteer. Agad nga din sumugod si Carol upang wasakin ang tila net na ginawa ng mga puppeteer upang kulungin si Master, dahilan upang magulat ang tatlo. Matapos naman mawasak ni Carol ang abilidad o spell ng mga puppeteer ay tinanong ni Tiger Holder kung siya ba yung babae, at sinabi nga ni Yunyi na siya nga, kaya kailangan muna nilang umatras, tutal ay madami pang pagkakataon ang darating upang pagbayarin si Master at ang Funds Gang. Bigla ngang napaisip si Master kung bakit umatras ang mga puppeteer matapos dumating ang babae mula sa Nordic Immortals, iniisip nga din niya na mukhang hindi na interesadong makipaglaban ang mga puppeteer ngayon. Samantala bigla namang napansin ni Carol ang Bishop, kaya agad niya itong inatake gamit ang kanyang gangner, hindi mo pa napagbabayaran ang ginawa mo sa Sardinia wika nga ni Carol. Pero agad namang sinangga at pinabalik ng Bishop ang kanyang gangner, habang iniisip na umalis na ang mga puppeteer at ngayon ay dragnet at snares na ang namumunini sa lugar. Akala nga daw niya ay magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin si Nieting upang makuha ang katawan nito. Pero dahil sa laban nila ng Saint at mga A-rank na andito ay wala na siyang pagkakataon. Kaya naman minabuti na lang niyang lumipad ng mabilis upang makatakas, habang sinasabi kay Carol at Saint na sa susunod na lang nila ituloy ang kanilang laban. Dahil nga sa pag-alis ng Bishop at Puppeteers ay ang Saint na lang ang natitirang banta kay Nieting,
na napansin nilang nasa kalangitan na ng matagal na panahon, kaya iniisip nila kung nasa panganib ba siya. Pero habang tinitignan nila ang ulap ay napansin nila na unti-unti itong nawawasak, dahil sa mga pag-atake na ginagawa ni Nieting dito, at ilang sandali pa nga ang nakalipas ay tuluyang nawasak at naglaho ang mga ulap mula sa kaparusahan ng langit. Masyado nga ang gulat nila sa kanilang nakita, bukod dito ay iniisip din nila na hindi nila kayang makasurvive sa ganun kalakas na kaparusahan ng langit, kaya naman namamangha din sila sa lakas ng kapangyarihan na taglay ni Nieting. Parang hindi na nga daw naiiba ang bawat atake ni Nieting sa kidlat na bumabagsak mula sa kaparusahan ng langit, kaya masasabi nilang number 1 cultivator talaga siya sa daigdig. Agad din namang umalis ang Saint matapos makita na wala na ang kaparusahan ng langit, dahilan upang maisip ni Tandang Bailey na ayaw na din niyang lumaban, malamang nga din daw na naisip ng Saint na wala nang makakapantay at pigil sa lakas ni Nieting. Pero habang nakatingin siya kay Nieting ay iniisip ni Tandang Bailey na tama ang mga puppeteer, nanganganib na nga daw na mawasak ang daigdig. Napansin nga din ni Nieting na mas dama-dami na ang lamat sa space sa daigdig, at pag nagpatuloy pa nga daw siya sa mga ginagawa niyang pag-atake ay siguradong mawawasak na ito ng tuluyan. Nararamdaman nga din daw niya na punong-puno siya ng kapangyarihan, kung saan ay pwede niyang mawasak ang lugar na ito sa pamamagitan lamang ng pagkumpas sa kanyang mga kamay. Dahilan upang ma-realize niya din na ang mga cultivator na nalagpasan ang A-rank ay kailangang maging maingat sa bawat nilang galaw. Agad naman siyang nagpasalamat kila Master sa kanilang tulong na ginawa, pero binati lang siya ni Master at sinabi na dapat ay bigyan niya ng pangalan ang bagong rank dahil sa siya ang kauna-unahan na nakaabot nito. Dahilan naman upang matuwa si Tandang Bailey, dahil magkakaroon na nga daw sila ng rank na hindi lang letter ng banyaga ang gamit. Kung maaalala ninyo sa Season 2 ay sinabi na galit si Tandang Bailey sa lingwahe o salitang banyaga. Bahagya namang nangiti si Nieting at sinabi na ang bagong rank ay Stage of Divinity, magmula sa araw na ito ay tatawagin na itong Stage of Divinity wika pa nga niya. Agad namang nabalitaan ng ating bida ang patungkol dito, at naisip na magkaiba sila ng pagkakaunawa ni Nieting sa Law of Nature. Ang nebula nga daw niya ay hindi kailangan ng superpower sa daigdig, dahil nagmumula ang enerhiya o superpower mula sa sarili niyang universe. Sinasabi nga din daw nila na matapos maabot ang B-rank ay mararamdaman na ng cultivator ang koneksyon niya sa daigdig, pero bakit daw kaya hindi maramdaman ng ating bida na konektado siya sa daigdig? Habang sinusubukang tumawag gamit ang kanyang cellphone na walang signal sa loob ng kanyang galaxy. Napapaisip nga siya sa kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Wala pa nga daw siya sa Stage of Divinity pero nakakakuha na siya ng enerhiya mula sa sarili niyang system. Ilang sandali pa ay bigla itong nainis, matapos maalala ang pagod at efforts na ginawa niya ng 2 linggo. Hindi nga daw niya lubos akalain na dahil dito ay aksidenteng mag-breakthrough si Nieting. Samantala habang pabalik naman na sila, ay sinamantala ni Carol ang pagkakataon upang magtanong sa mga matatanda ng patungkol sa ating bida, na bigla namang tumawag kay Nieting. Tinanong nga ni Nieting kung bakit napatawag ang ating bida, na nakuha pang bombwelo bago sabihin na nabalitaan niyang tinamaan ng kidlat si Nieting, na agad na inis kaya naman masyado ang tawa at ngiting gago ni Shu. Samantala ilang oras ang nakalipas ay patuloy pa din sa pag-aayos sila Zujin sa nawasak niyang bahay, sakto namang dumating si Nieting na mukhang naiinis. Agad nga siyang kinulit ni Zujin at tinatanong kung bakit mukhang hindi siya masaya matapos niyang maabot ang Stage of Divinity. Siya nga daw ang kauna-unahan na nakaabot nito kaya dapat magsaya o maging masaya siya. Nais nga sanang sabihin ni Nieting na si Lucio ang dahilan kung bakit siya naiinis, pero pinatigil naman na siya ni Zujin dahil madami pang kailangan asikasuhin, at higit sa lahat ay wala siyang oras sa away bata nila. Pero biglang tinanong kung bakit kailangang sirain ni Nieting ang kanilang bahay, mahigit 500 taon na nga daw ang bahay nila at malapit nang maging 1,000 taon, pero bigla lang naman siyang hinawakan sa balikat ni Nieting, at inilipad. Dinala nga niya ito sa loob ng kanilang headquarters, kaya tinatanong ni Zujin kung may importante ba silang dapat pag-usapan. Dito ay sinabi ni Nieting na malamang sa hindi na siya pwedeng sumali sa kahit anong labanan, nararamdaman nga daw niya na malapit ng mawasak ang daigdig, at sigurado siya na mapapabilis ang pagkawasak nito pag ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na laban o labag sa natural law ng daigdig. Dahilan naman upang sabihin ni Zujin na para nang nabubuhay o naglalakad na nuclear bomb si Nieting at sa anumang sandali ay pwede sumabog, at maging dahilan ng pagkawasak o pagkamatay ng lahat.
Natawa na nga lang din siya habang sinasabi na siguradong sa mata ng lahat ay top organization ang Dragnet at Snare sa buong mundo. Pero sa realidad o katotohanan ay hindi naman nila pwedeng magamit ang kapangyarihan ni Nieting. Pero kung darating nga daw ang pagkakataon na talagang kakailanganin nila ang kanyang lakas ay handa naman siyang pababain ang kanyang rank, dahilan upang mapatanong si Zujin kung balak pa niyang gamitin ang, nagkatitigan lang sila at di na sinabi. Sinabi na nga lang ni Zujin na hindi naman niya kailangan mag-alala ngayon, sigurado nga daw na naghahanap na ng paraan ang Bishop at Saint upang makahabol sa kanyang rank. Kaya sigurado din siya na mananahimik muna sila ng pansamantala at magkakaroon sila ng oras upang makahanap ng ibang sulo sayon. Pero tinanong lang naman ni Nieting kung may idea ba siya sa kung paano nalaman ng mga puppeteer ang nalalapit na pagkawasak ng daigdig bago pa niya maabot ang Stage of Divinity. Sinabi lang naman ni Zujin na malamang sa matagal nang naabot ng mga puppeteer ang Stage of Divinity. Mas nahihiwagaan na nga daw siya ngayon at nais malaman kung ano ang meron sa banished place sa likod ng barrier. Sabay tanong kung ano ang plano ni Nieting sa ating bida at sa nalalapit na competition, wala nga daw siyang oras sa mga ito dahil kailangan pa niyang ayusin ang kanilang bahay, pero sinabi lang naman ni Nieting na hindi na niya kailangan pang mag-alala at sigurado siya na hindi sasang-ayon ang lahat sa ating bida. Samantala kinabukasan sa bahay ng ating bida ay masyado ang pagkatok nila Zuan, at pagpasok nga nila ay napansin agad nila ang pagkain na agad ding kinuha na ng larawan ni Negrito, habang sinasabi na may inggit ang mga nasa BBS pag nakita nila ito. Agad ngang napatanong ang ating bida sa kung ano ang BBS na sinasabi nila. Dito ay sinabi ni Zuan na may isang tao na nagtatag nito sa kanilang paaralan. Pero hindi pa natatapos sa pagsasalita si Zuan ay agad nang lumapit ang ating bida habang iniisip na pwede niyang magamit ang BBS o parang group chat sa kanilang paaralan upang maka-earn ng negative points, habang si Xiaoyu naman ay palihim at biglang umalis. Dahil nga sa excited na mukha ng ating bida ay sinabi ni Zuan na kailangan niyang maging handa bago niya tignan ang BBS, ang post na daw doon ay patungkol lahat kay Lu Shu kung saan ay binigyan din siya ng nickname. Natuwa nga ang ating bida matapos marinig ang nickname, at tinanong si Zuan sa kung ano ang nickname o palayaw na binigay nila sa kanya, kung saan ay sinabi din niya na malamang sa kasindak-sindak na palayaw yun. Pero Queen Lucy nga daw ang palayaw na binigay sa kanya, dahilan upang magalit ang ating bida at sabihin na ayusin muna ni Zuan ang pilipit niyang dila bago siya magsalita. Pero sinabi naman ni Negrito na hindi siya nagkamali ng dinig at Queen Lucy talaga ang kanyang palayaw. Sinabi nga din nila na nagmula ang Lucy sa kanyang pangalan. Agad nga niyang tinignan ng group at dito ay natahimik ang ating bida matapos makita ang kanilang mga topic at usapan, hanggang sa ilang sandali pa ay napapaisip na siya sa kung sino ang nagsimula nito, at naka-earn nga siya ng negative points mula sa kanyang sarili. At dahil nga sa negative points niya ay na-realize ng ating bida na si Xiaoyu ang may kagagawa nito, dahilan upang patigilin niya ito at sabihin na wag ng tangkain pang umalis. Tinanong nga niya ito kung siya ba ang may kagagawan sa mga ito, pero ang squirrel naman ang sumagot, gayunpaman ay nais ng ating bida na magpaliwanag si Xiaoyu sa kanya. Pero bigla nitong sinabi na kagagawa ng squirrel ang lahat ng ito, habang ang squirrel naman ay sinasabi na nagbigay lang siya ng idea at sinang-ayunan naman ni Xiaoyu. Pero nais nga daw ng ating bida ng replay upang malaman kung sino talaga ang dapat niyang sisihin. Sa replay nga habang nag-cellphone si Xiaoyu at nasa balikat niya ang squirrel, na nag-suggest na bigyan ng palayaw ang ating bida, kung saan ay tinanong niya kung pwede ba ang Queen Lucy. Pero na-surprise nga daw si Xiaoyu dito at sinabi na hindi nila yung pwedeng gawin sa ating bida, dahilan upang maging bato ang squirrel dahil nilaglag siya ni Xiaoyu at nagbigay ng negative points. Agad nga niyang binuksan ang bintana, tinapon ang squirrel sa labas at sinarado ito. Sabay sinabi na nahanap na nila ang salarin pero hindi na siya kailangan pang sisihin ng ating bida, pinagkatuwaan nga lang daw ng squirrel yun at hindi naman nila inaakala na mag-viral ang kanyang palayaw. Bigla ngang sumakit ang ulo ng ating bida habang iniisip na kagagawa ni Xiaoyu ang lahat ng ito. Nais nga daw sana niyang maka-earn ng negative points mula sa BBS, pero salamat kay Xiaoyu at nasira ang kanyang plano dahil sa bago niyang palayaw. Ilang sandali pa matapos niyang tignan ulit ang kanyang cellphone ay nakatanggap ito ng notification na inalis na siya sa BBS. Kasunod nito ay ang maintenance announcement na aabuti ng 6 na oras kaya naman hindi siya agad makakabalik o sali sa group. Nakalagay nga din sa announcement na ang Luotian Cultivation College BBS ay magiging Cultivation Colleges BBS na,
kung saan ay magkakaroon na din ng access ang estudyante mula sa ibang cultivation college. Makalipas nga ng 6 na oras ay napansin ng lalaking ito na tapos na ang maintenance, agad na din siyang nag-post at nagyabang, kung saan ay sinabi niya na malapit ng maging B-rank si Ma Zhengyi mula sa capital. Kung saan agad ding nakita ng ibang estudyante ang kanyang post, at sinabi na B-rank lang yan, hayaan mo at ipapakita ng Southwest College ang tunay na kapangyarihan. Hanggang sa mapag-usapan nila ang patungkol sa Luotian College at kung bakit ang mga naka-major sa species study ang lalahok sa paligsahan, sinabi nga din nila na masyadong duwag si Li Zimo, pero may nagsabi na wag siyang pagtawanan. Bahagyang ang natahimik sila Li Zimo hanggang sa tanungin ng kanyang kasama kung dapat na ba nilang sabihin ang totoo. Sige, sabihin mo na, wika naman ni Li Zimo para maging handa ang pag-iisip ng lahat. Nag-post nga sila at sinabi na 5 lang ang estudyante sa species study ng Luotian College, pero 2 sa mga ito ay B-rank at ang 3 naman ay C-rank. Sinabi nga din nila na isa sa mga ito ay ang boss ng bronze current sa Lopnor Ruins o ang Squad 42 nanogram sa ating bida, at ang isa naman ay si Xiaoyu. Dahilan upang mabuga at suka nila ang kanilang mga kinakain, iniisip nga ng lalaki na si Lu Shu ang isa, kaya habang may oras pa ay dapat na silang umatras. Habang ang babae naman ay iniisip na wala silang pag-asang manalo dahil kay Xiaoyu. Hanggang sa magmakmak na nga lang sila habang iniisip kung bakit nasa species study ang magkapatid na kandidato para sa pagiging dragnet. Kinabukasan ay umabot naman kay Nieting ang balita, kung saan ay sinabi nila Jichao na malamang sa mag-quit na ang karamihan ng mga estudyante sa paligsahan mula sa iba't ibang college. Sinabi lang naman ng naiinis na si Nieting na walang saysay ang paligsahan kung masasaktan o mamamatay lang ang mga kalahok, habang iniisip na kung hindi lang niya kailangang pigilan ang kanyang sarili sa paggamit ng kanyang kapangyarihan, ay dapat napatay na niya ang ating bida. Ilang sandali pa nga ay inutusan niya si Ji Chao upang sabihin sa lahat na ang all-college cultivation competition ay kanselado na. Naiinis naman ang ating bida matapos ibalita sa kanya nila Negrito na kanselado ang competition, at mas lalo pa nga itong nainis nang sabihin ni Zuan na binago ng Dragnet at Snares ang kanilang desisyon dahil kay Queen Lucy. Wala talagang makakapigil kay Queen Lucy, wika naman ni Negrito, dahilan upang mag-apoy sa galit ang ating bida habang pinapaulit ang kanilang mga sinabi, pero natahimik na lang ang dalawa na tumayo ang lahat ng mga balahibo matapos kilabutan. Nagtungo naman ang ating bida sa office ni Yutang upang kausapin sana ito, pero si Mingyu ang kanyang inabutan. Gayunpaman ay tinanong ng ating bida kung si Nieting ba ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Tinanong nga niya kung na-cancel ba ang competition dahil sa sinabi niyang tinamaan ng kidlat si Nieting, dahil kung ganun nga daw ay masyadong makitid ang kanyang utak. Pero wala naman daw alam si Mingyu sa bagay na ito, at sigurado naman daw siya na kahit sino ay mauunawaan na kanselado ang competition dahil sumali ang ating bida. Na agad nilabas ang kanyang trident at binibigyan ng pagkakataon si Mingyu upang ayusin ang kanyang salita, pero ayaw nga daw niya sa trident at ibang sibat ng ating bida ang kanyang nais. Dahilan upang maisip ng ating bida na bakla talaga siya at tila pinagsasamantalahan ang galit niya upang makatikim ng sibat, dahil nga dito ay minabuti na lang ng ating bida na umalis, pero sinabi naman ni Mingyu na anumang oras ay pwede siyang bumalik. Pag-alis naman ni Shu ay sinabi ni Mingyu na pwede na silang magpatuloy sa kanilang usapan, at sinabi nga ni Yutang na nauunawaan na niya si Mingyu at kung bakit siya nag-volunteer na makipagpalitan na muna ng trabaho. Mukhang kayang-kaya nga daw ni Mingyu ang ating bida, kaya kahit papaano ay makakapagpahinga naman si Yutang. Habang naglalakad nga si Shu ay iniisip niya na nais niya lang naman asarin ng mga estudyante upang maka-earn ng negative points, pero hindi pa binigay sa kanya ang pagkakataong ito. Dahilan upang maisip niyang magtungo sa Changbai Mountain upang sirain ang formation na nilagay ni Nieting.